May mga bagay talaga sa ating bansa ang hindi nalalaman ng iba na sa kasalukuyang panahon ay unti-unti nang lumalabas ang totoong mga dahilan at pangyayari na siyang nagbigay ng gulo sa ating bansa na nalason ang kaisipan at paniniwala. Ano ang nalalaman ni Ferdinand Marcos na isa sa pinakamatalinong presidente? Ano ang layunin nito? Ito, panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas ay nangangahulugang ang Pilipinas ay itinuring na isang teritoryo ng Estados Unidos magmula 1898 hanggang 1946. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, isa si Ferdinand Marcos na naging sundalo na nabubuhay sa panahong ito. Dito niya nasaksihan ang lahat ng pangyayari sa digmaan ito, na wala nang nagawa ang mga Pilipino kundi magkaisa at makipag-alyansa sa mga Amerikano upang matalo ang mga puwersa ng mga Hapones na patuloy na nagiging marahas, malupit at sumisira sa ating bansa. Na lumakas pa ang puwersa ng kanilang hukbo na hindi basta-basta magpapatalo ang mga ito. Nagpatuloy lang ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino-Amerikano laban sa mga Hapones. Hindi nagtagal, unti-unti nang humihina ang puwersa ng mga Amerikano, na siyang naging dahilan ng pag-alis ni Douglas MacArthur na humingi ng tulong upang palakasin ang puwersa ng mga Amerikano sa bansa. At sa kanyang pag-alis, dito naghirap ang mga Pilipino-Amerikano sa pakikipaglaban sa mga Hapones. Dahil sa tagal ng pagbabalik ng general, ang hukbo ng mga Pilipino-Amerikano ay bumagsak sa kamay ng mga Hapones. Ay nauwi sa pagsuko ng 76,000 na mga sundalong Pilipino-Amerikano na naging sanhi ng pagpapahirap sa kanila ng mga Hapones na tinatawag nilang Bataan Death March. Nakita ni Marcos ang lahat ng paghihirap ng mga Pilipino sa mga ginawa ng mga dayuhang sumakop sa ating bansa. At bago pa dumating si General Douglas MacArthur ay napakarami ng namatay, na maluluha ka sa awa ng ating mga kababayan sa kamay ng mga dayuhang mananakop. At sa pagbabalik ni Douglas MacArthur, dala ang malakas na puwersa ng mga Amerikano. Tinuloy nila ang pakikipagdigma sa mga Hapones gamit ang malakas na puwersa ng mga Amerikano, na unti-unti nilang napahina ang puwersa ng mga Hapones na babagsak na sa kamay ng mga Pilipino-Amerikano. Dahil sa lakas ng puwersa na pinagsanib ng dalawang bansa, natalo nila ito. Sa pakikipaglaban ni Ferdinand Marcos kasama ng mga Amerikano, dito na nagsimula ang kanyang pagdududa sa mga ito. Pinag-aralan niyang mabuti ang kasaysayan ng ating bansa magmula sa tunay na lahing Pilipino at kultura, pananakop ng mga Kastila at Amerikano at kung ano ang mga layunin nito. Dito niya nalaman ang totoo ang mga dayuhang Amerikano na ginagamit lamang ang Pilipino sa pangsarili nilang interes. Hindi nagtagal si Ferdinand Marcos ay kumandidatong pangulo ng bansa at nanalo ito sa husay ng karisma nito sa pananalita sa tao. Noong Disyembre 30, 1965, nanumpa si Ferdinand Edralin Marcos bilang ika-10 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam ni Ferdinand Marcos ang ginawa ng mga Amerikano sa lahing Pilipino at sa kanyang pagpunta sa US Congress noong 1966, ay matapang niyang sinabi sa harap ng mga Amerikano ang kanyang sama ng loob noong nangyaring digmaan laban sa mga Hapones. Ito, panoorin natin ang bigyong ito. But the most painful feeling that I have is that which I felt when I talked to my former comrades in the war. For there is proof that our medals and luck that our scars, especially one particular scar that I bear with pride, with as much pride as any decoration that has been granted me. Scar from a wound I received in attempting to save the life of an American comrade. Where is your American friend now? They asked me. He is dead, and with him have died all our dreams. Yes, he was my American comrade. And he was a blood brother, for he fought in my native land. We were surrounded, as often we were. We had to break out. And in breaking out, I saw him fall and try to crawl to safety. I returned to him only to fall beside him, the blood of Filipino and American commingling in Philippine soil. As I cradled him in my arms towards the foxhole, he said, I die, but go tell them back home you who will live. Tell them that I die with only one regret, and that is that America has failed us. And the Filipino that I was, as if I could retrieve him with my words from the hands of death,
answered him with confidence. As I said, no, America does not forget, and America will not fail. Many years have passed since then, and time should have muted the tone of confidence, and the tyranny of circumstance should have eroded this memory. But today, I still say, as I have said to my people, no, America is just. America does not forget. America will not fail us. Dahil sa mga bagay na ito na kanyang sinabi ay tumatak sa mga Amerikano, na si Ferdinand Marcos ay isang presidente na hindi mo basta-basta maloloko at mapapasunod sa kanilang mga layunin dahil matalino ang taong ito. Nag-iisip ng pamamaraan ang mga Amerikano upang pabagsakin ang pamumuno nito. Gumamit sila ng mga tao at media at iba't ibang paninira upang matanggal ito sa pagkapangulo, pero hindi naging madali ang lahat ng ito. Alam ni Ferdinand Marcos ang layunin ng mga Amerikano sa bansang Pilipinas. Nag-isip ng pamamaraan si Marcos upang palakasin ang bansa laban sa mga dayuhang manggugulo sa ating bansa. Pinalakas niya ang kanyang mga militar at nag-isip ng mga kagamitang pangdigma na didepensa sa ating bansa na hindi nila tayo kayang maliitin at hindi na tayo aasa pa sa ibang lahi. Dahil alam ng taong ito ang ugali ng mga dayuhang mananakop na ang layunin nila ay makuha ang kayamanan ng bansa at ang Pangulo ay hindi Pilipino. Dahil sa pamumuno ni Marcos ay umunlad ang ating bansa at naging disiplinado at pumangalawa tayo sa Japan. Nagtuloy-tuloy ang kanyang pamumuno sa sunod-sunod na kanyang pagkapangulo dahil alam ni Marcos ang magiging kahihinatnan ng bansa kung nag-iiba-iba ang Pangulo na maaring magbago at makontrol ng mga Amerikano dahil ang gusto nilang namumuno ay umaayon sa kanilang kagustuhan. Habang lumilipas ang panahon ay unti-unting tumatanda at humihina ang Pangulong Marcos at nagkakasakit na ito. Dito ay inamin niya ang totoo sa harap ng ating mga kababayan kung sino ang nasa likod ng kaguluhan. Panoorin natin ang bidyong ito. Goes to show my original theory that you and I have been manipulated by foreign interests. Tayo ay ginamit kasangkapan para sa ambisyon at sariling kapakanan ng mga dayuhan. At ito ay lalong mahapdi sa kalooban ng isang leader na kagaya ko dahil marahil mahapdi rin sa inyong kalooban na tayo ay ginamit upang pag-away-awayin at pagkatapos magkahiwa-hiwalay. At nais nila ang kinin sa isang bagong bansa na ang Pangulo ay hindi Pilipino. Ay, yung bagong bansa na yan ay sasakupin Palawan, Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Kanya't kahiya-hiya sa ninuno natin kung atin sana pinabayaan na nagkawatak-watak ang Pilipinas. The Muslim Mindanao area is an area with many problems that were left behind. Nasabi ko na kanina ng mga dayuhan. The colonizers left the time bomb in Mindanao. Hindi nila inayos tayo. Pinabayaan nila tayong nag-away-away. Hindi lang sa pinabayaan tayo nag-away-away, pinag-away pa tayo. Pinag-away-away pa tayo. Pagkatakala nila sa pamagitan ng pag-aaway ng mga magkakapatid ay kanilang mahahati ang ating lupa. Tuwing mababasa nung araw yung mga labanan natin sa Lanao Lake. Alam niyo ako ay isang estudyante ng history. Binasa ko lahat ng mga laban din ni Pershing sa Lanao. Pare-parehong pangalan. Lahat ng mga bayan, lahat ng mga sityo, lahat ng mga, naroon lahat. Kung saan tayo napalaban, doon din napalaban yung puti. Kaya't ako'y nagsususpect siguro na ito mga lintik na ito ay talagang sinadyang. Tayo ay hindi magka-ugnay, hindi magkasama.